mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Umatikabong rescue. Rumaragas ang baha, sinuong para sa dalawang baka sa Oriental Mindoro. Higit 20 residente naman sa Bataan natranda sa gumuhong dike. Habang sa Batangas, tuloy ang libing kahit papaha. Mag-asawa sa Kalumpit, Bulacan na kuryente sa gitna ng maulang panahon. Meron ding nalunod sa Pangasinan at Tarlac. Habang sa Quezon City, putol na binti ng tao nakita sa creek. Gumuhong pader sa Navotas, lalong nagbabaha sa mga bahay. Habang sa Pampanga, meron namang gumuhong dike. Hindi matapos-tapos na ulan. 3 bagyo pa ang binabantayan. Habang ang habagat, lumalakas pa. Mayor ng Kalumpit, Bulacan, binatikos. Pinagsasabit kasi ng groupie sa baha ang mga apektadong pamilya bago sila bigyan ng ayuda. At panahon na ng bayanihan. Ang panawagan ng tulong para sa mga nasalanta at patuloy na hinahagupit. Tatlong bagyo ang binabantayan ngayong araw, idagdag pa ang habagat. Sa kabila niyan ng patuloy na ulan at baha sa maraming lugar sa bansa. Natili sa frontline ng mga balita ang buong pwersa ng News 5. Libo-libong residente na ang inilikas sa Ilocos Sur kung saan posibleng maglandfall ang bagyong Emong. Naroon si Gio Robles. Maghahatid naman ng latest na sitwasyon si Carrie Cator mula sa Pangasinan. Nasa Baguio City, si Camille Samonte. Nasa state of calamity na rin ang buong Pampanga kung saan naroon si Rainiel Pawid. Nagbabantay naman sa Laguna si Gerard de la Peña. Si Gary de Leon ay nasa Cavite. Nasa Navotas naman si Dave Abuel kung saan may bumigay na pader sa tabing ilog. Habang si JC Cosico ang nagbabantay sa Kalumpit, Bulacan kung saan hindi pa rin humuhupa ang baha. Dito naman sa TV5 Media Center, makakasama natin ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. At hihimayin niya mamaya ang tinatawag na Triclone o ang bagyong Emong, bagyong Dante at Tropical Storm Grossa. Unahin natin ang sitwasyon sa Pangasinan kung saan itinaas na ang signal number 4 sa ilang bayan. Ang problema pati ang mga evacuation center, pinasok na rin ang baha. Live mula sa Calasiao, Pangasinan, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Carrie, gaano nakatindi ang sitwasyon dyan? Yes, Julius, Cheryl, 9 na bayan na ang inilagay sa state of calamity rito sa Pangasinan dahil nga sa hagupit ng parehong bagyong Dante at bagyong Emong. At sa pag-iikot natin sa lalawigan kanina, isa sa mga yan, lampas tao pa rin ang baha. Palalim ng palalim ang baha sa bawat kalye sa barangay na ito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Sa bahaging ito nga hanggang tuhod na ang tubig. Merong residenteng lumikas kasama ang kanyang aso. Pati ang isang evacuation center binaha na rin. Umalis tuloy riyan ang mga bakwit at lumipat sa Calasiao Sports Complex. Kabilang sa kanila, ang pamilya ng 75 years old na si Lola Merly. Malakas po ang agos sa ilog eh. Saka nung lumipat kami dito, hanggang dito na kagad. Ngayon lang pa sa una, ngayon lang talaga ang pinakamalakas na bagong ito. Hindi ako umaalis sa bahay. Hindi bababa sa 500 residente mula sa 9 na barangay ang nasa evacuation center na yan ngayon. Ayon sa Pangasinan Disaster Officials, lubog din sa tubig ang 17 pang bayan at syudad sa lalawigan. Magkakasunod, bagyong Krising, Habagat, bagyong Dante, ngayon naman bagyong Emong. So, dahil doon, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Tapos yung dumadali pa doon yung mga upland rainwaters. Problema talaga. Catch basin kasi ang Pangasinan. May 3 namang napaulat na namatay sa mga bayan ng Santa Barbara, Binmaley at Mangaldan.
Cheryl Julius, tuloy-tuloy pa rin ang paglikas sa mga residente dahil nga sa hindi humuhupang tubig baha rito. Itinaas na rin ang signal number 4 sa ilang bayan gaya ng nabanggit nyo kanina at kabilang dyan ang Agno, Bani, Anda, Bolinao at Alaminos City. Habang signal number 3 at 2 naman sa iba pang bahagi ng lalawigan. Binabalaan din ang publiko sa posibleng storm surge. Balik sa inyo. Maraming salamat, Kari Kator. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Pampanga dahil sa epekto ng ulan at baha. May isang ang dike doon na gumuho na. Live mula sa Lubao, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan? Maya Pabengi, Cheryl, halos lamunin na nga ng tubig itong dulong bahagi ng dike rito sa may Lubao, Pampanga. Ang sinisisi nilang pagkauka ng lupa rito ay dahilan daw sa proyekto nga na slope protection project na hindi natuloy. Unti-unting gumuguho ang bahagi ng dike na yan sa Barangay Santa Rita sa Lubao, Pampanga. Ang bahay ngang ito nanganganib mahulog. Kaya ang mga nakatira riyan hindi raw makatulog. Yung lupa, nagbabagsakan, tapos yumayanig po yung tirahan ko. Nagdesisyon na po kami bumaba doon sa bahay ng anak ko. Ayon sa Santo Cristo Irrigation Association, literal na kaliwat kanan ng problema ng Santa Rita Dam. Sa kaliwa, bumara ang mga basura at troso. Sa kanan, may tinatapos pang slope protection. Hindi lang natapos yan kasi that was the time na pasumpong-sumpong na yung pag-ulan. Nagbayanihan muna ang mga residente para maglagay ng mga sandbag sa nasirang bahagi ng dike. Sa Bacolor naman, lubog ang malaking bahagi ng barangay Tinahero. Pahirapan ang paglikas sa ilan lalo na yung mga may sakit at mahina na. Gaya ng magkapatid na senior citizen na ito. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinaplansya na ang pangmatagalang solusyon sa bahang dekada ng problema. Paano kung mag-dredging system nila doon sa side namin para mabisa naman yung baha sa Tinahero? Sa Macabebe, isinara muna ang Binahang District Hospital na ito. Dahil sa matinding pinsala, idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Pampanga. Higit 200 barangay ang lubog sa tubig. Katumbas yan ng higit 160,000 na apektadong pamilya. Cheryl, sa buong maghapon ay naging malakas nga yung pag-ulan sa malaking bahagi ng Pampanga. At mabalik tayo dito sa may dike sa Lubao. At pasado alas 5 kaninang hapon ay unti-unti na namang lumakas yung ragasa ng tubig dito. Sabi ng mga opisyal, galing yan doon sa taas ng bundok sa bahagi naman ng Porac, Pampanga. Kumbaga nagiging catch basin ito ng tubig nga mula sa bundok. Kaya naman simula nga kaninang hapon ay pinapayuhan na nila lahat ng mga residenteng naninirahan malapit sa ilog na magkaroon na rin ng preemptive evacuation at pinapaalala rin ng local government ng buong Pampanga na yung mga ganitong klase ng lugar, Cheryl, ay kailangan by law 3 kilometers away yung mga bahay. So ayan na rin yung isa na sa mga inaaral nila ngayon kung saan pwedeng ilipat ng matitirahan itong ating mga kabalen dito sa may Lubao, Pampanga. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Susunod, putol na binti ng tao nakuha sa creek sa Quezon City. Habang sa Bataan, 2 taong gulang na bata nahulog sa creek. Rumaragas ang baha, sinuong para mailigtas ang 2 bata sa Oriental Mindoro. Sa Laguna naman, mga residenteng ayaw pang umalis sa pilitang inilikas. At iayuda ng isang mayor inulan ng batikos. Selfie raw muna sa baha bago ayuda. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sobrang lambot na raw ng lupa sa Baguio dahil walang humpay na ulan kaya may mga naitala ng pagguho ng lupa. Live mula sa Baguio, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, kasunod nga ng mga naitalang landslides dito sa Baguio City, nangangamba na ang ilang residente. Mas lalo raw kasing lumalambot ang lupa dahil 2 linggo nang umuulan dito. Halos wala nang natira sa bahay na ito sa Barangay Luwakan, Apugan sa Baguio City. Gumuho kasi ang ground floor ng 2 bahay matapos lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na ulan. Dito sa ginatatayuan ko, makikita nga itong gumuhong pader. Kasama yan doon sa gumuhong ground floor ng bahay na nakatayo rito. Dito naman sa aking kanan, buong ground floor din ng bahay na ito ay kasamang gumuho. Kwento ng mga residente, Miyerkules ng madaling araw, walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan dahil sa habagat. Nagulat na lamang sila nang marinig nila ang malakas na pagbagsak ng mga bato at nang makita nga nila ay tuluyang nang gumuho yung ground floor ng 2 bahay. Nakalikas naman agad ang mga nakatira dyan, pati ang mga nasa katabing bahay. Pero nangangamba pa rin daw sila. Meron mo ka ba, ma'am? Kaya ngayon, ma'am, yung inoobserbahan namin ngayon kasi lalo na sabi mo, ma'am, na 3 na yung susunod na parating. Sa ngayon, tinakpan muna ng plastic ang bahagi ng gumuhong lupa. Isinara naman ng Baguio LGU ang Cannon Road sa mga motorista dahil sa mga nagbabagsakang bato mula sa bundok. Mahigpit na nakamonitor ngayon ang Baguio CDRMO dahil 2 linggo nang umuulan. We do expect multiple landslides, soil erosions to happen because of the saturation ng lupa natin dahil nga sa pagbuhos ng tuloy-tuloy na ulan. Actually, since Typhoon Crising, hindi na siya tumigil. Kaliwat ka ng pagguho rin ng lupa ang naitala sa Benguet, kabilang sa Barangay Ukab at Ampukaw. Gumuho rin ang isang lane ng kalsada sa bayan ng Kibungan, kaya pansamantala itong isinara. Julius, nakahanda na yung mga evacuation sites sa bawat barangay kung kakailanganing lumikas ng mga residenteng nakatira sa landslide-prone areas. At dahil nakikita nga na magtutuloy-tuloy itong masamang panahon hanggang weekend, sarado yung mga tourist spots dito sa City of Pines bilang pag-iingat. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte, live mula sa Baguio. Buwis buhay ang rescue operation para sa ilang binahang residente sa Laguna. Wala kasing ibang madaanan kundi ang rumaragasang creek. Live mula sa Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, gaano na karami ang mga inilikas dyan? Alam mo, Cheryl, isa nga itong San Pedro, Laguna sa nakararanas ng matinding epekto ng malakas na ulan. Kaya naman, Cheryl, daan-daang residente na rin ang kailangang ilikas. Malapit na magdilim kahapon na magsimulang umapaw ang ilog sa barangay GSIS sa San Pedro, Laguna. Mahigit 20 pamilyang nakatira malapit sa ilog ang kinailangang ilikas. Gamit ang lubid na nakatali sa magkabilang puno, isa-isang itinawid ang mga residente sa lugar. Pahirapan ang pag-rescue dahil sa rumaragas ang tubig. Wala silang ibang option na pwedeng daanan. Wala silang way out kung hindi tawiran yung creek. So doon po kami nagsimula mag-conduct na rescue operation. Pasuyo na lang po. Maging sa ibang parte ng barangay, ipinatupad ang forced evacuation bago pa man abutin ng baha. Yung na andyan sa may likod. Dito na ho kayo. Forced evacuation na yan. Kila ko yung Noel. Wag na hong hintayin umangat. Kami rin ho ang manghihirapan mamaya eh. Isa sa lumikas ang PWD na si Lourdes. Ito na naman po kami, balik na naman, takas na naman. 2 taon na, pag ganito-ganito na lang. Ano ba kayo? Buhay namin ito. Naulit-ulit na lang, no? Okay lang, basta save na lang ang buhay mo. Sa katabing barangay naman, gumuho ang pader sa likod ng bahay na ito dahil sa gadibdib na baha na dulot na nagbarang drainage. Gumuho rin ang riprap sa bahaging ito ng ilog, kaya kinailangang ilikas ang mga residente.
Sa Barangay Cuyab naman, hindi bababa sa 100 pamilyang nakatira malapit sa pampang ng Laguna de Bay ang kinailangan sumilong muna sa evacuation center. Umaabot na kasi ng hanggang tuhod ang baha. Dahil umaapaw na ang lawa at patuloy pa rin ang pag-ulan, pinangangambahang lalo pang tataas ang baha rito, pati na rin sa mga barangay sa pampang, gaya ng Landayan. Hindi ba kayo napapagod? Lagi mag-evacuate, ganyan. Wala po kaming choice Kailangan po kasi katulad niyan, yung anak ko po may bagong panganak. Kailangan po namin ilikas, may mga bata. Napapagod din po. Siyempre, ganun talaga eh. Ano lang, tiyaga-tiyaga lang. Cheryl, wala pa tayong impormasyon kung ano na ang level ng tubig sa Laguna de Bay sa mga oras ito. Pero alam mo, sabi ng mga residente dito, dahil patuloy ang pag-ulan, malamang tumaas na rin ang level ng baha sa kanilang mga lugar. At dito naman sa Cuyab Integrated National High School meron na ngayong 75 families. Kaya raw kapag may pumasok pa dito, may humingi pa ng tulong para mag-evacuate, malamang hindi na raw sila papapasukin dahil talagang wala ng espasyo dito at kailangan na nilang maghanap ng ibang matutuluyan. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Susunod, kabaong buwis buhay na itinawid sa rumaragasang baha sa Laurel, Batangas. Pader sa Navotas, gumuho na sa baha at high tide. At alamin ang update sa 3 bagyo at habagat. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kabila ng mga insidente ng pagguho ng lupa, pahirapan pa rin ang pagpapalikas sa mga residente sa Cavite. Ang ilan sa kanila, mas natatakot daw manakawan. Live mula sa Kawit, Cavite, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano na ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa maghapon nga natin dito sa Cavite, nakaranas pa rin tayo ng malakas na mabuhos ng ulan at dahil dyan, lumambot yung mga lupa at nagkaroon nga ng mga soil erosion at landslide. Meron ding napaulat na nasawi sa bayan naman ng Tanza, Cavite. Hanggang sa maging maayos po, wala pong assurance kung hanggang kailan po itong ulan kasi hindi ko naman po masasabi yung weather po natin. Puwersa ang pinalilikas ng barangay ang mga residenteng yan na nakatira sa tabing ilog sa barangay Burol, Maine, sa Dasmariñas, Cavite. Gumuho kasi ang riprap at nagkaroon ng landslide. Dahil na rin sa ilang araw ng pag-uulan dito sa Dasmariñas, Cavite, lumambot na yung lupa at gumuho na yung pinaka-riprap ng tulay na to dito sa Burol, Maine. Kaya karamihan ng mga residente rito pinalilikas na para sa preventive evacuation. Bagamat mapanganib ang sitwasyon, ayaw pa rin umalis ng mga residente. Iwan ko mga alaga ko rito, may mga alaga kong manok. Kasi nung nandito nga ako, ninakaw eh. Ano kaya walang tao dito? Matigas naman yung lupa dito. Nasa 8 pamilya ang sapilit ang dinala sa evacuation center. Sa barangay San Agustin, nagkaroon din ng soil erosion sa tulay na nag-uugnay sa 2 subdivision. Wala naman nasaktan sa insidente. At dahil bagyang humupa na ang baha at passable na, inilabas na ni ate ang kanyang pamalakasang karaoke sa Rosario, Cavite. Kinakantahan niya ang mga motoristang matagumpay na nakakatawid sa baha. Sa tala ng PDRMO, umabot na sa 7,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Cheryl, nagdeklara na walang pasok dito sa Cavite sa lahat ng antas, kabilang ang mga TESDA learners at pasok sa gobyerno. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Inakalang lindol pero gumuho na pala ang bahagi ng pader sa ilog ng Navotas. Kaya ang bumungad sa mga residente ang rumaragasang baha. Live mula sa Navotas, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong update dyan?
Julius, sa ngayon humupa na ang baha rito sa Navotas. Ito nga ang kahabaan ng M. Naval, mas mababa na sa gutter ang tubig kumpara sa gabewang na baha kanina. Ito ang naging sitwasyon ng bumigay ang pader sa tabi ng Navotas River dahil sa baha na pinalala ng high tide. Rumagasa sa barangay San Jose sa Navotas ang tubig mula sa ilog. Gumuho kasi ang river wall sa Celestino Street dahil sa baha na sinabayan pa ng high tide. Tulong! Mabilis tumaas ang tubig na umabot hanggang bewang. Kaya ang mga residente nagmadaling lumikas lalo't malakas ang ragasan ng tubig. Makalipas pa ang ilang minuto hanggang dibdib na ang baha sa eskinita. Pero ang matindi niyan, umabot sa puntong lagpas tao na ang baha at pumasok na sa mga bahay. Kaya ang ilang residente, lumikas na at sinalubong na ang mga rescuer. Kapatid, nandito nga kami ngayon sa eskinita ng Celestino at sinusubukan naming pasukin yung ilang mga residente doon sa loob na sinasabing na stuck doon sa kanilang mga second floor. Kasama ko ngayon ang ilang kawani ng Navotas DRMO para alamin yung sitwasyon ng mga residente doon. Pinuntahan din ng mga rescuer ang mismong Navotas River, lalo't naroon ang ilan pang residenteng stranded. Kwento ng residenteng si Ruth Amorgente, malakas ang ulan nang makaramdam sila ng pagyanig. Kala po namin lumindol kanina kasi ang lakas po ng impact ng pagbagsak ng tubig. Habang ang ibang residente naman, sumakay na sa truck ng LGU para lumikas. Lalo't pati ang harap ng kanilang City Hall, umabot sa gabewang ang tubig. Dahil halos malubog ang Navotas dahil sa baha at high tide, nagdeklara na ng state of calamity ang Navotas LGU. Julius, muntikan pang magkasunog dito dahil sa naiwang kandila. Naapulan naman agad yan ng mga residente bago pa dumating ang mga taga-BFP. Pansamantala ring pinutol ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Barangay San Jose mula kanina umaga hanggang ngayon. Wala pang abiso kung kailan yan ibabalik. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Weather update tayo mga kapatid, patuloy nating binabantayan itong tatlong bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong mas malayo, ito po ang bagyong may international name na Crosa na huling namata ng Pag-asa sa lying around 2,040 kilometers east ng southeastern Luzon, dyan po sa may Bicol region. Ito pong bagyong may international name na Crosa ay hindi natin inaasahan pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay kikilos lamang at gigili dito sa kanto ng ating PAR. Pero maaaring sa susunod na linggo, yan naman ang magpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Samantalang kaninang alas 2 ng hapon, nakalabas na ng ating PAR ang bagyong Dante. Ito ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 805 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Nasa labas na nga ng PAR at wala na po yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero pinapalakas niya ng ating habagat o southwest monsoon kasama ng bagyong Emong. Ito namang bagyong Emong ay nandito po sa mga areas o katubigan ng Burgos sa may Pangasinan na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 120 km per hour at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 150 km per hour. Yan po ay nasa typhoon category at posible pa po yung lumakas habang kumikilos yan patungo dito sa ating kalupaan or landmass. Sa kasalukuyan, yan po ay kumikilos ng napakalapit dito po sa mga areas ng Pangasinan at mamayang madaling araw, posible po yung maglandfall or tumama sa lupa sa Ilocos region, maaaring dyan po sa Ilocos Sur or maaari din pong mas mababa ng konti dyan sa may La Union. Tatawirin yan ang Northern Luzon patungo dito sa extreme Northern Luzon at maaaring bukas ay maaaring nandito na po yan sa katubigan sa itaas na bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Emong, dahil sa lapit niyan sa ating landmass o kalupaan, nagtaas po ng tropical cyclone wind signal number 4 ang Pag-asa sa mga areas ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Again, ito pong ganitong klaseng hangin ay mapanganib na. Ito po yung mga general areas na medyo malapit sa gitna or center ng bagyong Emong. Samantalang nakataas naman ng signal number 3 sa mga areas o natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, ang northern at western portion nito, ang Abra, kasama po dyan ang Mountain Province, Benguet, kasama na po dyan ang Baguio City. Signal number 2 naman tayo dito po sa mga areas ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra, Apayao, Kalinga, at natitirang bahagi ng Mountain Province. Ganon din po sa mga areas ng Ifugao,
natitirang bahagi ng Benguet, Babuyan Islands, Cagayan at northern western portion nito, Nueva Vizcaya at Zambales area, yung itaas na bahagi nito. Samantalang nakataas naman ang signal number 1 ng Pag-asa sa mga areas ng Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Vizcaya, kasama na po dyan ang Zambales, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Para naman po sa mga pag-ulan na direktang epekto ng bagyong Emong at ng ating habagat, yung concentration po ng ating malalakas hanggang torrential o yung halos walang tigil na pag-ulan ay nandito po sa western section ng Northern at Central Luzon. Yan po ang mga areas ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Dahil naman sa habagat, meron tayong malalakas na pag-ulan dito po sa Occidental Mindoro. Meron pa rin tayong mga posibleng pabugso-bugsong malalakas na ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin sa Ilocos Norte, mga kabundukan ng Abra, dito po sa may areas ng Mountain Province, Benguet, kasama po dyan ng Baguio City, Tarlac, Pampanga, at yung mga pag-ulan naman natin dulot ng habagat ay maapektuhan pa rin po ang Metro Manila at ang mga karating lugar nito, ang Bulacan, Tarlac, kasama po dyan ng Cavite, Batangas, Laguna at ito pong natitirang bahagi ng Mindoro. Habang tumatawid po ang bagyong Emong dito sa hilagang bahagi ng Luzon, mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan dito naman sa mga areas ng Cagayan, Quirino at Isabela. So maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng pagtawid ng bagyong Emong dito sa ating bansa, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon, Central Luzon at extreme Northern Luzon. At mag-ingat din po tayo sa mga epekto ng mga pag-ulan dulot ng habagat dito naman sa ibabang bahagi ng Luzon. At yan muna latest sa ating lagyan ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. 10,000 residente ang inilika sa Ilocos Sur bilang paghanda sa posibleng paglandfall ng bagyong Emong. Live mula sa Vigan, Ilocos Sur, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio. Cheryl, madadagdagan pa ang bilang ng 10,000 residente mula sa 9 na bayan at lungsod dito sa Ilocos Sur na inilikas dahil sa tuloy-tuloy na preemptive evacuation sa mga komunidad na peligroso sa storm surge, malawakang pagbaha at landslide. Kasabay niyan, walang pasok bukas sa Ilocos Sur at LU. Diyan po yan mga kapatid sa La Union na naghahanda rin sa posibleng hagupit ng bagyong Emong. Natanggal sa pagkakatali ang bangkang yan na inanod ng malalaking alon sa barangay Bakwit Norte sa Bawang, La Union. Halos malunod ang mga mangingisda para maisalba ang bangka. Sa laki ng mga alon, halos abuti na ang mga beach resort. Dahil sa gutom, pinilit ng ilan mamalakaya gaya ni Melvin. Pero halos kakarampot lang din ang huli dahil sa masamang panahon. Pag ganitong may bagyo, tis-tis muna. Bawal na pumalaot sa Bawang habang suspendido naman ang beach activity sa San Juan gaya ng surfing. Halos 3 linggo nang hindi humuhupa ang baha sa ilang lugar sa La Union dahil umano sa palyadong drainage system. Kaya pangamba ng mga residente, tataas pa ang baha dahil sa ulang dala ni Emong. Ayon sa Bawang LGU, nasa 4,000 residente ang posibleng ilikas. Pagka nag-abiso ang barangay, talagang sunod ka. Lalo na nandito tayo sa tabing dagat. Nakahanda na rin ang mga gagamitin sa evacuation at rescue operations. Itong last na operation namin, rescue operations namin, meron pong isang mag-asawa na tumatanggi po at inaaya pa ako mag-inom. Sana po, pagka alam po na po natin na malakas na po ang bagyo, sumunod na po tayo sa kautusan ng paglikas. Cheryl, balik dito sa Kalye Crisologo sa lungsod ng Vigan kung saan umaambon sa mga oras na ito pero walang malakas na hangin. Tila walang papalapit na bagyo pero ayon sa mga otoridad, hindi sila nagpapakampante. Sabi nga nila baka ito raw ang calm before the storm. Tahimik ngayon pero anumang oras, posibleng magbago ang lahat. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Susunod, payuda ni Mayor, inulan ng batikos. Selfie raw muna sa baha bago babigyan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Dedma sa bashers ang alkalde ng Kalumpit, Bulacan matapos magpa-selfie muna sa mga binahang pamilya bago siya magbigay ng ayuda. Sa gitna niyan, nasa state of calamity naman ang May Kawayan. Live mula sa Kalumpit, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC. Julius, sa mga oras na ito ay abot binti pa rin nga yung baha dito sa ating area sa barangay Calizon dito sa Kalumpit, Bulacan. Sa ngayon nga, tuloy-tuloy pa rin nga yung malakas na ulan dito at maliban nga dito sa Kalumpit, binaharin po ang iba pang lugar dito sa probinsya ng Bulacan. Lubog sa baha ang mga sasakyang yan sa barangay Bayugo sa May Kawayan, Bulacan. Kaya ang ilang residente, eto ang sinasakyan, palanggana. Meron din nakasakay sa matataas na pedicab at may namamangka. Meron din mga lumulusong na sa baha. Dito nga sa part na ito ng barangay, abot na nga sa may hita ang taas ng baha. Pero marami pa rin mga residente yung piniling hindi mag-evacuate sapagkat meron naman daw silang mga second floor, gaya po nito, kung saan sila pwedeng manatili kahit pa nagbabadya na muling tumaas itong baha. Bahain sa barangay Bayugo dahil mababa ang lugar, dumagdag pa ang umapaw na May Kawayan River. Dito naman sa barangay Gasak, abot binti pa rin ang tubig. Ang isang lalaking may sugat sa binti, nagpabuhat sa kasamahan para hindi maimpeksyon. Baka maano ko malepto Nag-iingat po para kasi may pamilya po ako, ayoko pong mawala agad. Sa kabuuan, higit 136,000 na mga residente ang apektado ng masamang panahon sa May Kawayan na nasa state of calamity na. Una na ring nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Kalumpit. Sa barangay Kalumpang, may mag-asawang namatay matapos makuryente sa kanilang bahay. Ayon sa Kalumpit MDRMO, bumagsak ang yero na kanilang tinitirhang kubo sa kable ng kuryente. Sa gitna ng baha, umani naman ng batikos ang electronic ayuda o e-ayuda ni Kalumpit Mayor Lem Faustino. Kailangan kasing mag-selfie kasama ang pamilya sa loob ng binahang bahay para maambunan ng ayuda. Paliwanag ng alkalde. Ito pong e-ayuda, isa lang po ito sa mga pamamaraan namin para mahatiran po namin ng agarang tulong o serbisyo ang aming mga kababayan. Kasi siyempre po, hindi naman po namin kakayanin na isa lang ang katawan. Ito po ay personal money po na pinamimigay po namin. Sa Bulacan naman, isang bangkay ng babae ang natagpuan ng mga mangingisda sa ilog ng Sitio Kakayatan, Taliptip. Siya ang pasahero ng sasakyang nahulog sa creek sa Caloocan. Inanod sa Bulacan ang biktima ng rumaragasang baha. Julius, doon sa huling update ng Bulacan Provincial Government, around 20,000 individuals ang nasa halos 200 evacuation centers sa buong probinsya ng Bulacan dahil yan sa masamang panahon. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang Showbiz Balita ngayong Huwebes. Vibing this August ang fresh faces ng pinakabagong music countdown show ng TV5 na Vibe. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfort. Parating na ang pinakabagong OPM countdown show sa 5, ang Vibe. Isa sa mga aabangang Vibe jock si Harana Pop heartthrob Dylan Minor. Kanina, may pa-special shoutout siya sa ating Dabarkads. So dito, boto mo ang boses mo. At ikaw ang magdadala ng paborito mong OPM song to the spot. At syempre, makakasama ko rin as Vibe Jock, si Elijah Canlas. Ayun naman pala. Alam ko yan. Vibe Jock naman pala. Pogi naman yan. Shoutout. Bukod nga kina Dylan at Elijah, eto pa ang isa. Ang simpleng Batanggenyang content creator, aba ngayon, Vibe Jock na. Una nang inireveal sina Anna Ramsey, Ryle Santiago, Kitch Minimoto at Paulo Angeles. Abangan ang Vibe sa TV5 at Signal TV. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito pa rin sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.